ating tema na ipapahayag sa atin ay pwede niyong itala mga kapatid. Maaari kang maging panatag sa magulong daigdig na ito. Ito ay ibibigay sa atin ng ating ministerial na lingkod, si kapatid na Auden Andrade. Handa na kaming makinig. Diyos ko, bakit po ninyo ito ginawa sa amin? Ano po ang nagawa namin kasalanan sa inyo? Ito ang mga tanong ng isang matandang babae sa India matapos wasakin ng tsunami ang kanilang nayon. Ayon sa ulat ng ahensya sa pagbabalita ng Reuters. Nasaan ang Diyos? At kung kontrolado ng Diyos ang lahat, bakit niya pinayagang mangyari ito? Ito naman ang mga tanong ng isang pahayag sa Texas EOA matapos mamaril ang isang tao sa loob ng simbahan na sumugat at pumatay sa maraming nagsisimba. Bakit pinintulutan ng Diyos na mamatay siya? Ito ang tanong ng isang babae matapos mamatay ang kanyang kaibigan dahil sa cancer. Ano pat, mag-isa niya ngayong mag-aalaga ng 5 anak ang asawa ng namatay. Sila ay ilan lamang sa buong mundo na mga biktima ng napakanlulumong mga sakit, krimen, mga likas na sakuna at pagkamatay ng mahal sa buhay. Oo, dahil dyan, may dahilang mangamba ang marami tungkol sa kaligtasan nila at ng kanilang pamilya. Meron pa bang paraan para mapanatag tayo? Noon pa man, alam niyo ng mga estudyante ng Biblia, noong muling taon ng mga ika-19 siglo, na makahulugan ng taong 1914. Nang sumiglab ang digmaang pandaigdig uno, noong taong iyon, ang The World, na noon ay isa'y pangunahing pahayag sa lungsod ng New York, ay nagsabi sa seksyon ng magazine ito, ang kakilakilabot na pagsiklab ng digmaan sa Europa ay tumupad ng isang di pangkaraniwang hula. Abangan ng 1914, ang palagiang sigaw ng daan-daan naglalakbay na mga maangaral ng Ebanghelyo, na bilang kinatawan ng kakaibang paniniwalang ito na mga kasamahan ni Russell ay nagpaparod pa rito sa bansa habang pinahayag ang doktrinang ang kaharian ng Diyos ay malapit na. The World Magazine, Agosto 30, 1914. Sa ngayon din, ang sekular na mga historiador na nagkaroon ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng tao noong 1914. Iniulat ng magazine pambalita na Der Spiegel ng Alemanya na bago ang 1914, ang mga tao ay naniniwala sa isang napakagandang kinabukasan na may higit na kalayaan, kaunlaran, at kasaganaan. Pagkatapos ay nagbago ang lahat. Ang digmaan na nagsimula noong Agosto 1914 at natapos noong Nobyembre 1918 ay isang nakagugulat na pangyayari. Nagdulot ito ng biglaang pagbabago sa kasaysayan. Ano pat nakita ang pagkakaiba ng panahon noon sa panahon ngayon. Ang sabi ng magazine GOO. At inimula yon ng ating Panginoong Hesus. Ang mga pangyayaring mag-aalis ng kapanatagan sa panahon. Hinahayaan ko po kayong buklatin ang inyong mga sariling sipi ng Biblia sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, talatang 3 at 6 hanggang 8. Aklat ng Mateo, Kabanata 24, talatang 3, 6 hanggang 8. Sa 3, samantalang nakaupo siya sa bundok ng mga olibo, ang mga alagad ay lumapit sa kanya ng sarilingan, na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan nangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagka-naririto at ng katapusan ng sistema ng mga bagay? Sa 6 hanggang 8,
Makarinig kayo ng mga digmaan at mga ulat ng mga digmaan. Tiyakin ninyo na hindi kayo masindak, sapagkat ang mga bagay na ito ay kailangan maganap, ngunit hindi pa ang wakas. Sapagkat ang bansa ay titindig laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng mga kapusan sa pagkain, at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pasimula ng mga hapdi ng kabagabagan. Ating isa-isahin ang mga hula ng ating Panginoong Hesus na nabasa nating teksto na natutupad at natupad na sa ngayon. Sabi, makarinig kayo ng mga digmaan at mga ulat ng mga digmaan, sapagkat ang bansa ay titindig laban sa bansa. Sa kanyang ulat na salaysay, binanggit ni Lucas ang sinabi ni Jesus na makarinig tayo ng digmaan at mga kaguluhan. Ayon sa Lucas Kabanata 21, talatang 9. At iyon nga ang nangyari. Nang sumiklab ang dalawang digmang pandaigdig, lumaganap ang digmaan, paghihimagsik, kaguluhang sibil, at terorismo mula noong 1914. Bilang resulta, milyon-milyon ang namatay. Sa kanya aklat ng Humanity, A Moral History of the 20th Century, sumulat si Jonathan Glover. Mula noong 1900s, 100 katao bawat oras, walang hinto, ang namamatay dahil sa digmaan. Kaya simula noong 1900s hanggang noong 2014, mahigit 1 bilyong katao na ang namatay dahil sa digmaan. Dahil dyan, ang ilang bansa na dating tiwasay ang mga mamamayan ay araw-araw nang nanganganib dahil sa terorismo. Tunay nga na hindi na panatag ang mga tao sa buong lupa dahil inalis ang kapayapaan sa lupa. At lalo pang tumitindi ang mga digmaan at labanan ng mga lahi. Magkakaroon ng kakapusan sa pagkain. Sa kabila ng katotohanan na sagana ang produksyon ng pagkain sa daigdig, ang mga kakapusan sa pagkain ay kasama sa pagkakakilanlan ng mga huling araw. Sinasabi ng mga mananaliksik na sa nakalipas na 30 taon, mas mabilis ang produksyon ng pagkain kaysa sa pagdami ng populasyon. Gayunman, laganap ang kakapusan sa pagkain sa kalakhang bahagi ng daigdig dahil maraming tao ang walang sapat na lupa upang pagtamnan ng pagkain o sapat na perang pambili ng pagkain. Sa papaunlad ng mga bansa, mga 1.2 bilyong katao ang nakararaos sa $1 o wala pang $1 o wala pang 40 pesos bawat araw. Sa bilang na ito, mga 780 milyon ang dumaranas ng matinding gutom. Ayon sa World Health Organization, taon-taon, ang malnutrasyon ay isang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mahigit 5 milyong bata. Mga lindol sa iba't ibang dako. Noong October 15, 2013, alas 8 ng umaga, Central Visayas, Pilipinas, Bohol. 7.2 magnitude na lindol ang naganap. Alam niyo ba kung gaano kalakas ang 7.2 magnitude? Katumbas nito ang 32 na atomic bombs. At ang isang atomic bomb ay kayang sirain ang isang bansa, tulad ng Japan. Isip-isipin na 32 na ganoon ang bumaksak sa iisang lugar, sa Bohol. 222 ang namatay. 8 ang nawawala. 976 ang na-injured at 73,000 na gusali ang nasira. Noong January 12, 2010, 7.0 magnitude na lindol ang tumama sa Haiti. 3 milyong tao ang apektado. 160,000 ang namatay at 600,000 na gusali ang nasira. Noong Marso 11, 2011, nagkaroon ng 9.0 magnitude na lindol sa baybayin ng Japan. Nagdulot ito ng napakalaki at napakataas na tsunami
na 33 feet ang taas. Kung iahambing ang taas nito, ito ay 7 beses ng aking tangkad. At ito ay umabot ng 10 kilometro. 15,561 ang namatay. 5,313 ang nawawala. Oo, daan-daang libo ang namatay dahil sa lindol sa nakalipas na 10 taon, ng 100 taon. At kahit na ang iba ay nakaligtas sa mga ganong pangyayari, binabangungot pa rin sila. Hindi makatulog at hindi sila mapakali na baka mangyari ulit iyon sa kanila kahit na lumipat na sila sa ibang lugar. Sa iba't ibang dako ay mga salot. Ang sakit na HIV o AIDS, sinisira nito ang immune system ng tao, ang pantanging panglaban ng ating katawan sa mga sakit at sugat. Simula nung madiscover ito noong 1980, 36 million na ang namatay dahil dito. Ang smallpox virus, nagsisimula itong sirain ang baga ng isa, tapos sa dugo, balat, intestines, kidneys, tapos sa utak. Kapag nasira nito ang mga blood cells ng isa, lumalabas ito sa balat at dadapos sa iba para manghawa. Noong ika-20 siglo, 300 hanggang 500 million na tao ang namatay dahil sa sakit na ito. H1N1 influenza o Spanish flu o tinatawag din siyang 24-hour flu. Alam niyo ba kung bakit 24-hour flu ang tawag sa kanya? Dahil wala pang isang araw ang itatagal ng buhay ng isang taong na-infected nito. Nagsisimula nung ito sa lagnat hanggang sa hindi ito mapigilang lumala hanggang ang isa ay hindi na makahinga. Noong 1918, halos 40% ng populasyon o kalahati ng populasyon o 50 million na tao ang namatay. Ang Ebola virus. Ang isang strain lang nito ay may 50 to 71% na maaring mamatay ang isa. Kaya halimbawa nahawakan kayo ng isang infected at naipasa niya sa inyo ang 100 strain. Meron na tayong 500% hanggang 710% na maaari tayong mamatay. Noong nakaraang taon lamang, 7,890 na tao ang namatay dahil dito. Oo, sa kabila ng mga pagsulong sa medisina, sabi nga modern at advanced na ang paraan ng paggagamot ngayon, pero kinatatakutan pa rin ng sangkatauhan ang pagkalat ng nakahahawa, nakamamatay, di mapigilan at walang lunas ng mga sakit. Sabi ni Jesus na makikilala ang yugtong ito ng panahon dahil sa nakatatakot ng mga tanawin. At sa inangarap, ang mga tao ay minulupaypay dahil sa takot at sa paghihintay sa mga bagay na dumarating sa tinatahan ng lupa. Kaya, paano tayo maaaring mabuhay sa magulong daigdig na ito na hindi natatakot? Tinitiyak sa atin ng Diyos na Yehova na ipagsasanggalang niya ang mga sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Inahiyan ko po kayong buklatin ang inyong mga sariling isipin ng Biblia sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 18, talatang 10. Aklat ng Kawikaan, Kabanata 18, talatang 10. Ang pangalan ni Yehova ay matibay na tore. Doon tumatakbo ang matuwid at ipinagsasanggalang. Kapag talagang nakikilala at nagtitiwala kay Yehova ang isang tao, may matibay siyang dahilan para mapanatag. Kapag nababalisa dahil sa kawalang katatagan ng sistema nito ng mga bagay, ating ikapit yung nakaulat sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 4, talatang 6 at 7. Muli ay inahiyan ko po kayong buklatin ang inyong mga sariling sipin ng Biblia sa Aklat ng Filipos, Kabanata 4, talatang 6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat
at ipaalam ang inyong mga pakiusap sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na nakaihigit sa lahat ng kaisipan ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga kayahang pangkaisipan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ang kapayapaan mula sa Diyos ay panloob na kapayapaan na nag-aalis ng ating kabalasahan at pangamba. Tumutulong ito na mapanatag ang ating loob. Dahil sa kapayapaan ito, tayo ay tumatahan ng tiwasay, yamang alam natin na hindi pinintulutan ni Jehova ang anong bagay na permanenteng pipinsala sa atin. Nang banggitin ni Jesus ang mga bagay na ito bilang tanda ng kanyang pagkanaririto, inihimbing niya ang salibutan ng panahon ni Noe bago ang baha sa panahon natin ngayon. Sabi sa Mateo Kabanata 24, talatang 37 hanggang 39, na gaya nila noong mga araw na iyon bago ang baha, na kumakain at umiinom. Ang mga lalaki ay nag-aasawa at ang mga babae ay binibigay sa pag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka, hindi sila nagbigay pansin hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Magiging gayon ang pagkanaririto ng anak ng tao. Ang nangyari ng baha ay halimbawa para sa atin ngayon. Hinahayaan ko po kayong buklatin muli ang inyong mga sariling isipin ng Biblia sa aklat ng ikalawang Pedro, Kabanata 2, talatang 5, 6, at 9. Aklat ng ikalawang Pedro, Kabanata 2, talatang 5, 6, at 9. At hindi siya nagpigil sa pagpaparusa sa sinaunang sanlibutan, kundi iningatang ligtas si Noe, isang mangangaral ng katuwiran, kasama ng 7 iba pa, nang magpasapit siya ng dilubyo sa isang sanlibutan ng mga taong di makadiyos. Sa pagpapaging abos ng mga lungsod ng Sodom at Gomora, ay hinatulan niya sila, na naglalagay sa isang parisan para sa mga taong di makadiyos tungkol sa mga bagay na darating. Sa 9, alam ni Jehova kung paano magligtas ng mga taong di makadiyos na debosyon mula sa pagsubok, at magtaan naman ng mga taong di matwid upang lipulin sa araw ng paghuhukom. Oo, sa pamagitan ng baha, nilipol noon ang isang marahas na sanlibutan. Pero bakit nakaligtas noon si Noe at ang kanyang pamilya? Dahil si Noe ay lumakad na kasama ng tunay na Diyos. Siya at ang kanyang pamilya ay sumunod kay Jehova at naligtas sa loob ng arka. Sa katulad na paraan, dapat nating samantalahin ang paglalaan ni Jehova na kaligtasan ngayon, ang makasagisag na arka. Lumalarawan ito sa espiritual na paraisong itinatatag ni Jehova mula pa noong 1919 para sa mga sumasamba sa Kanya, ang sinauling mapayapang kaugnayan sa Diyos. Si Gustavo ay pinalaki sa Brazil. Mula pagkabata, naniniwala siya na ang mabuting tao ay pupunta sa langit pagkamatay. Wala siyang kalimangan sa pangako ng Diyos na ang tapat ng mga sangkatauhan ay magtatapasa balang araw ng sakdal na buhay sa isang paraisong lupa. At meron pa siyang hindi alam na maaari siyang mapaisang ngayon sa isang spiritual na paraiso. Kaya sa edad na 12, pinasya ni Gustavo na gusto niya maging isang paring Romano-Katoliko. Pumasok siya sa isang seminaryo ng reliyon. At doon ay nasangkot siya sa musika, teatro, at politika na itinatagoy ng simbahan upang akitin ang mga kabataan. Alam sana niya na iukol ang isang pari ang kanyang sarili sa mga tao at na hindi ito dapat mag-asawa. Ngayon man, ang ilan sa mga pari at mga seminarista na kilala ni Gustavo ay nakikibahagi sa immoral na mga gawain. Sa gayong kalagayan, di nagtagal ay nagsimulang maglasing si Gustavo. At maliwanag na hindi pa niya natagpuan ang spiritual na paraiso. Isang araw, natagpuan siya ng mga saksi.
nakipag-aral sa Biblia, naging mabilis ang kanyang pagsulong, kinahihiyahan sa pagdalo sa mga pagpupulong, at badang huli, nag-alay ng kanyang buhay sa Diyos. Sinabi niya, "Inihambing ko ang nakita ko sa sanlibutan at lalo na sa seminaryo sa nasumpungan ko sa mga saksi ni Jehova. Ang malaking pagkakaiba ay ang pag-ibig sa gitna ng mga saksi." Oo, natagpuan ni Gustavo ang isang spiritual na paraiso at napabilang pa siya rito. Gayunman, bakit nadama ni Gustavo na natagpuan na niya ang isang spiritual na paraiso sa pakikisama sa mga saksi ni Jehova? Dahil naging totoo, ang spiritual na paraiso na inihulan ni Propeta Zefanias ay iiral sa gitna ng gayong mga tao. Sinabi niya, "Hindi sila gagawa ng kalikuan, ni magsasalita man ng kasinungalingan, ni masusumpungan man sa kanilang bibig ang mapandayang dila, sapagkat sila mismo ay kakain at hihigang nakaunat, at walang sinumang magpapanginig sa kanila." Zefanias 3:13. Pumapasok na sa harkang ito ang mga tao upang makatuwid sila ng buhay sa malaking kapigatian na matatapos sa Armageddon. Wawakasan ng Armageddon ang panganib at napakasamang sistema ng Diablo. At panatag na aakayin ang mga nakaligtas patungo sa isang nilinis na lupa. Literal na dakong tulad ng isang halamanan na totoong mapayapa at tiwasay. Malapit nang dumating si Jesus sa kanyang kalulhatian upang hatulan ang sangkatauhan. Hinanyago po kayong buklatin muli ang mga sariling sipin ng Biblia sa aklat ng Mateo, Kabanata 25, talatang 31 hanggang 33. Aklat ng Mateo, Kabanata 25, talatang 31 hanggang 33. Kapag ang anak ng tao ay dumating sa kanyang kalalatian, at ang lahat ng mga anghel na kasama niya, kung magkagayon, ay uupo siya sa kanyang kalalatiang trono, at ang lahat ng mga bansa ay titipunin sa harap niya, at pagbubukurin niya ang mga tao sa isa't isa, kung paano ibinubukod ng pastol ang mga tupa mula sa mga kambing, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, ngunit ang mga kambing sa kanyang kaliwa. Ang mga tupa, ang mga matuwid, ay pagkakalooban ng buhay na wala hanggan sa bagong sanlibutan pinangako ng Diyos. Tayo ay tuturing na tulad tupa kung patuluyan at aktibo nating susuportahan ang mga kapatid ni Kristo, ang kanyang pinahirang mga tagasunod, na inatasang ng gawaing pagpapatotoo tungkol kay Jesus. Huwag kayong paninilang. Hindi totoo ang pangako ni Satanas na katiwasayan. Hinahiyan ko po kayong buklatin ang inyong mga sariling sipin ng Biblia sa aklat ng 1 Tesalonica, Kabanata 5, talatang 2 at 3. Aklat ng 1 Tesalonica, Kabanata 5, talatang 2 at 3. Sapagkat kayo mismo ang lubusang nakaalam na ang araw ni Jehova ay dumarating na kagayang-kagaya ng isang magnanakaw sa gabi. Kailan nga kanilang sinasabi, kapayapaan at katiwasayan. Kung magkagayon, ay kagyat na mapapasa kanila ang biglaang pagkapuksa, gaya ng hapdi ng kabagabagan sa isang babaeng nagdadalang tao. At sa anumang paraan ay hindi sila makatatakas. Kasinungalingan ang pangako ng mga pamahalaan ng tao na sila ang makapagdudulot sa wakas na tunay na kaligtasan. Si Jehova lamang ang pinagmumulan ng tunay na kaligtasan. Kapag sinusunod natin ang kanyang salita, ang Biblia, makasusumpong tayo ng tunay na kapanatagan. Bagaman kailangan nating harapin ang mahihirap na kalagayan, o kahit mamatay pa tayo sa disakda ng sanlibutan ito, hindi tayo pababayaan ni Jehova. Ayon sa Awit, Kabanata 24, talatang 14. Iingatan
sa alaala ng Diyos ang mga tapat at bubuhayin sila muli sa panahong itinakda niya. Judas 5:28. Takot na takot ngayon ang sangkatauhan dahil sa mga kalagayan sa daigdig. Pero, maaari kang maging panatag sa magulong daigdig na ito. Kumilos na ngayon bilang tugon sa mabuting balita ng kaharian bago maging huli ang lahat. Maraming salamat sa